Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Gusto mo bang humaba ang buhay ng iyong amplifier? Magbibigay ako ng tips para maiwasan ang pagkasira ng mga amplifier ninyo. So, kung gusto mong malaman ang mga tips na ito, tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Pabalik-balik ka ba sa pagawaan? Palagi na lang nasisira ang amplifier mo? At isa ka bang baguhan na hindi pa alam kung paano i-maintain ang inyong amplifier? So, ang video na ito ay para sa inyo. At ang topic natin ngayon sa ating episode ng ER Talks ay wastong pag-maintain ng inyong amplifier para maiwasan ang pagkasira nito at tumagal ang buhay ng inyong amplifier. So, ano pang inaantay natin? Simulan na natin. Ang unang tips talaga, pinakamahalaga, ito ata yung nagiging number 1 dahilan kung bakit nasisira yung amplifier ay overloading. So, katigasan ng ulo. Yun din yun. Pag sinabi kasing overloading, pinapahirapan nyo yung inyong amplifier. So, dapat sundin natin yung proper amplifier speaker matching. So, mas malaki yung amplifier kaysa sa speaker para hindi ma-stress yung amplifier nyo at hindi masyado siyang puwersado. Chill lang siya, kumbaga. So, ano nga ba ang nangyayari pag nag-overloading? Marami po ang nangyayari pag nag-overloading kayo. So, isa pong nangyayari ay umiinit ng gusto yung mga pyesa. So, pag malaki kasi yung speaker, so malaki yung power demand nito. At ikaw naman, parang nabibitin ka, pihit ka lang ng pihit. So, yung mga pyesa na nakalagay dyan ay may certain voltage po na limit yan. So, may voltage na capacity yan, maximum capacity na voltage na kayang i-handle. So, kung mas mataas yung voltage na dumadaan sa mga pyesa na yon, example, yun yung power transistor, capacitor, pati sa resistor, pag nasobrahan po sa voltahe or almost peak voltage yung natatanggap nila, maaari po itong uminit. At kung magsobra na po ito sa init, maaari po talagang masunog. So, yun po ang nagiging dahilan minsan na kung makikita nyo sa board ng inyong mga amplifier ay maraming sunog na pyesa. Kasi number 1 po na dahilan nun ay overloading. At isa pa, pag nag-overload ka ng amplifier mo, hindi lang yung amplifier mo yung maaaring masira. Pati speaker mo, maaari pa itong madamay. So, bakit? Kasi pag pumalya na yung amplifier nyo, pumalya na yung pyesa ng mga ng amplifier nyo, pati yung protection niya minsan ay papalya na rin. So, hindi po 100% na gagana yung speaker protection pag may mga pyesa na itong nasira. Maaari itong ma-bypass. So, kawawa ka talaga. Sira na yung speaker mo, sira pa yung amplifier mo, siguradong gastos malala. So, isipin mo yung gastos na yon kung binili mo yun ng tamang amplifier para sa speaker mo. So, ganun pa rin. Hindi. Kesa naman pabalik-balik ka sa pagawaan. At parang palagi ka na lang nabibitin sa performance ng iyong speaker. So, number 1 po natin yan na dahilan sa pagkasira ng amplifier. So, dapat proper talaga yung nilalagay nyo na speaker sa amplifier. Huwag nyong pahirapan yung inyong amplifier para tumagal ang buhay nito.
So next na dahilan kung bakit nasisira yung amplifier at dapat i-maintain sa amplifier ay yung dumi. Sa tagal po kasi ng paggagamit natin sa ating amplifier, hindi talaga maiwasan na mag-accumulate ang dumi sa loob ng amplifier. Lalo na may fan po yan na humihigop tapos may bumubuga. So, lahat ng mga alikabok sa venue, lahat ng alikabok sa bahay nyo, hihigupin yan. Tapos, mapupunta yan sa loob ng amplifier nyo. So, dapat regularly linisin nyo ito. Kung parang alam mo na sobrang dami ng alikabok na makita ka sa labas, so, linisan mo din sa loob. Pwede nga meron niyang blower. Kung wala kang blower, kahit mano-mano mo lang na brush, basta wag lang maging parang pwede nang taniman ng kamote sa loob. So yun po magkakos ng pagka corroded ng mga pyesa, lalo na mabasa ng moisture, matitigas na yung alikabok. So mahirap na siyang tanggalin. So dapat regularly maintain yung inyong mga amplifier. Regularly nyo na linisin. So, napakadali lang po linisin ng amplifier kesa naman pabalik-balik ka doon sa may pagawaan. So, napaka-importante po talaga nito. So, next na dahilan kung bakit nasisira din yung amplifier nyo ay low voltage. Bakit nga ba naglo-low voltage? Minsan kasi sa inyong lugar, halimbawa yung transformer sa poste, napakadami na yung gumagamit, or minsan yung location nyo masyadong malayo sa transformer, so malaki yung voltage drop na nangyayari. So imbes na 220 kasi sobrang layo ng bahay nyo, magiging 180, magiging minsan meron pang mga location na 170, 160. So, meron po talaga niyan. So, depende po sa location. So, ugaliing gumamit ng AVR or step-up transformer kapag ganyan yung sitwasyon sa inyo. Pero kung sa mga city, wala din namang problema kasi maganda yung supply ng kuryente. Lalong-lalo na sa mga remote area, sa mga probinsya, madalas po nangyayari yan. So, alamin yung voltahe sa inyong mga bahay or sa mga kung nagpaparenta kayo sa mga lugar na inyong siniservisan. So, malaking bagay po yun dapat alamin. So, malaking bagay din kung meron kang step-up transformer or AVR. So, kung pangrenta ka, mag-invest ka talaga sa gamit na yan. Kasi napakalaking tulong yan sa performance at saka sa pampahaba ng buhay ng inyong amplifier. So, isa pang tip para humaba ang buhay ng inyong amplifier. At ito ay ginagawa ko kapag minsan yung amplifier mo ay hindi mo ginagamit. So, dapat meron itong case na may takip sa harap at saka sa likod. So, cover entirely yung amplifier, lalo na power amplifier. Kasi marami pong cases na nagpaparepair na pinasok ng daga, binahayan ng butiki, binahayan ng langgam. So, papasok po sila dyan. So, minsan, ako kasi, OFW, tatambayan ng mga 9 months yung amplifier ko. So, naka-safety na talaga yan. May takip sa harap tsaka sa likod. Meron kasi mga case na wala ang cover. So, expose pa rin yung harap tsaka likod ng amplifier, which is maaaring makapasok yung mga insekto doon. So, napakalaking damage din po kapag yung mga insekto makapasok sa inyong amplifier. So, malaki-laki din po yung magagastos kung hindi nyo alam na meron pa lang na insekto doon, tapos pinower on nyo, magugulat na lang kayo may sumabog na sa loob kasi na shorted na yung mga terminal doon. Gawa nga na pinamahayan na ng mga insekto or inhian ng mga kung ano-ano dyang mga maliliit na mga insekto. So, napakalaki pong bagay ng case ng amplifier. So, magkano lang yan kaysa magpagawa ka sa technician. So, pag nasira yung amplifier mo. Tsaka, pulido siya. Tingnan, pag nag-service ka, so protected talaga yung
amplifier mo. Sa travel man or sa kapag stock mo ito sa inyong bahay. So, yun lang muna no, yung mga tips natin, short tips lang ito. Magdagdag pa tayo ng part 2 nito sa about sa amplifier tips sa papahaba ng buhay ng inyong amplifier. So meron tayong video about sa speakers kung paano maiwasan ang pagkasunog ng speakers. Kung hindi nyo pa napapanood, pakipanood na lang po. Last 2 days ko lang yun na i-upload. So yun lang po sa ngayon no. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta sa aking YouTube channel. At palagi kong sinasabi, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me. Kasi tao lang po tayo, nagkakamali rin. So, maraming salamat po ulit sa lahat ng suporta nyo at God bless us all. See you sa next episode ng ER Talks.